Nung napanood ko po kasi yung video dating sa akin, isa po itong malaking sampal at insulto sa mga totoong journalists. More specifically, yung mga investigative journalists. And mamaya malalaman niyo po kung bakit yun po yung aking punto. At pangalawa, eto po kasi napakababaw na ng diskurso natin ngayon dito sa Pilipinas. Nakikita ko ginagamit na pampropaganda itong mga taliwas sa opinion doon sa video na inilabas na kesyo pag kinriticize daw, yung mga nagkikriticize daw dun sa video, kumakampi raw dito kay Martin Romualdez. Excuse me po. Okay? Gusto ko lang pong linawin, pag diniscuss po namin at in-scrutinize itong video na ito, hindi ibig sabihin kumakampi kami o ako dito kay Martin Romualdez. On the contrary, isang malaking panghihinaya nga ito. Kasi kung talagang inayos yung trabaho at talagang investigative journalism ang ginamit, malamang o baka may nakuha na mabigat na ebidensya, datos laban dito kay Martin Romualdez. What do you think of that, Prof. Danny? Malinaw na masyadong performative ito kaysa investigative. Performative dahil parang all form pero napaka-minimal ng content. Tapos yung nilalaman niya hindi na bago. Bakit hindi bago? Kasi marami sa mga sources nito ay mula sa kinikriticize na quote-unquote mainstream media na masyadong biased daw. Specifically, pwede nating tukuyin yung ABS-CBN at saka Rappler na parating kinikriticize na mga fake news daw, pero heto ka, ginagamit yung datos ng ABS-CBN at Rappler o yung coverage nila at the very least. So, kumbaga talagang may problema sa content. Iba pang usapin yung credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o appeal to emotion na talagang napaka-talamak. Actually, it's very typical of a usual TGML commentary kasi napanood ko na yung mga past commentaries nila, hindi lang nung anchor na to na ayoko sanang pangalanan, pero eventually papangalanan din natin at saka yung iba pang komentaryo. So yun yung isang malaking problema para sa akin. Siguro huling-huli yung pagmumura, pangalipusta at yung iba pang mga hindi katanggap-tanggap na pananalita, para sa akin unethical din yun. I'm sure it has other perspectives about it na magpapatunay na hindi talaga ito investigative journalism. Insulto talaga na tawagin ito at saka yung nag-narrate ng storya na product of journalism, no? At saka yung nag-narrate ay isang journalist. Kasi anong ginawa niya doon sa kanyang halos 2 oras na video? Siya po ay nag-rehash, no, ng mga hindi lang yung mga recent events involving the former House Speaker. Umatras pa siya hanggang dun sa controversies na that involved the former COA chief Grace Pulido Tan, di ba? I don't know kung ikaw Grace, yung mga kasama mo dati sa ANC. I agree with Sir Danny na all of them to cast aspersion, to denigrate mainstream media, and yet the core of their work based on the original work of mainstream media. So dun sa ginawa ni CJ Hero, walang original reporting, no? Walang original reporting. Kaya ako siya tinawag na insulto kasi wala siyang bagong information na inilabas. Wala siyang bagong insight na inilabas. Wala siyang fieldwork at wala rin siyang interview, no? Maraming nagkalkal siya sa internet, sa Google at naghanap ng mga old ng mga archival videos. But that doesn't make it the work of journalism, unfortunately. So maganda sabihin na this is all form but no substance. Actually sa form hindi rin siya pasado. Sa palay ko kung ipapasa to sa mga klase namin ni Sir Danny, bagsak to, no? Bagsak kasi walang journalistic method na ginamit dito sa video ni CJ Hero. I will not consider it a work of journalism. It is more of a propaganda, no, and a hit piece, no, trained on a particular politician. In this case, Martin Romualdez at yung asawa niya si Yeda Romualdez.
Okay. Actually, na-curious ako rito, Prof. Danny tsaka Prof. Ipe, no? Kasi napanood ko rin ibang videos ng PGMN and apparently, matindi yung pag-hype nila dito kay CJ Hero as their lead anchor. Tapos meron pa silang binabanggit na award na tinanggap na ito at meron daw 8 na official na paano ba nasibak, no, dahil sa kanyang reporting. O That to me nag-resign. is a nag-resign, no? That to me is a very obvious and glaring red flag dahil as you gentlemen know, ang isang maayos na periodista o journalist, walang ganong self-promotion. And madali kasi magmuka at magtunog eksperto pag binabasa mo yung mga impormasyon at pag-recorded. That's why I'm very, very curious kung kaya bang i-articulate lahat ito nitong si certain CJ Hero. Lahat ng mga sinasabi niya. O siguro conduct a live interview para malaman natin kung talagang stock knowledge niya itong mga bagay na ito, no? Kasi doon magkakaalaman kung talagang alam niya yung sinasabi niya. That's my 2 cents, no? Pero I'd like to switch back dito kay Prof. Danny. Gusto kong mas himayan, no? Ano ba sa tingin niyo yung objective nitong video na ito? And was this achieved? Siguro yung gustong ma-achieve mula rito ay patunayan na guilty si Martin Romualdez at yung asawa niya. Huwag natin kalimutan si Yeda Romualdez na sinisiraan din dito sa video na ito. Parang ang nais yata ng PGMN parang i-take down yung dalawang ito tulad ng ginawa nila kay Marvin Rillo. Kung matatandaan natin, si Marvin Rillo ay naging subject din ng isang quote-unquote investigative report na sa totoo lang parang nag-download lang gaya ng binanggit ni Ite ng mga projects na available online, mga PDF, tapos mula roon ay binuo yung kung anumang komentaryo yung nandoon. Kasi if you remember, si Marvin natalo sa halalan. Pero tama ka Christian parang PGMN apparently claims credit dun sa pagkatalo ni Marvin Rillo. Tapos pati na rin yung iba pang cases, yung pagkatalo ni Hani Lacuna sa Manila, yung pagkapanalo ni Marcoleta sa Senado. Kumbaga napaka-disparate ng mga yon. And sometimes you begin to wonder in terms of focus on the burning issues of the day, parang napaka-selective. Kasi if we strive for contextual accuracy sa usapin ng inflated budget, bakit nag-zero in lang yung PGMN sa Romualdez? Kasi sa totoo lang, if you want to talk about framework ng budgeting, yung parametric formula dapat nandun sa diskusyon. Kasi yun yung isa sa mga patunay na merong systemic or may effort para i-manipulate yung budget sa level pa lang ng Office of the President kung sino man yung nag-form o nagbubuo ng NEP. So, bakit tumigil lang kay Romualdez? So, what does this tell you? Again, I don't want to insinuate na may nagbayad sa PGMN para gawin ito, pero hindi natin masisisi yung publiko na talagang hindi ito tratuhin as a journalistic output but more so as a takedown piece na ang layunin ay mag-zero in dito sa dalawang individual na to tulad ng pagtrato nila kay Marvin Rillo, kay Hani Lacuna, among many other takedown pieces na pinublish ng PGMN mula noong 2024. Okay. Inga, no? Dagdagan ko rin yung itatanong kay Ipe. No? Basically, same question. Kasi nga, ang pwedeng pagtingin dito, if the objective was achieved, what was the objective in the first place? And here we are talking about the journalistic value or lack of it, of this video expose. Pero baka kasi hindi nang tinitingnan ng mga viewers nila, hindi ba? Kasi ngayon, chinek ko kung gaano karami na yung views ng video na yon, 678,000 views in 19 hours. So, syempre, pagmamalaki na naman ito ng PGMN, no? Peanut Gallery Media Network. So, yun nga, baka naman iba yung perspective ng real journalist and this perspective might not necessarily be aligned with the kind of audiences that this so-called media network is trying to reach. Anong tingin mo, Ipe? Alam mo, kahit naman sabihin natin dito na we pass judgment on their work, no.
Ang katotohanan niyan, kung ikaw ay occasional consumer of news, tapos yan lang ang unang napanood mo about corruption in Congress, ma-impress ka talaga eh. Kasi sleek yung editing, no? Sensational ang framing, maganda yung mga transitions and sound effects. At saka the so-called documentary, sorry, naging air quotes ako. The so-called documentary, may level of detail, no, na ma-appreciate ng mga casual viewers na maraming sinasabi to, talaga nag-research siya, no? Kahit na alam naman natin ng mga practitioners na teka, nabasa na natin to sa Rappler, ginawa na to dati ng Vera Files, etc., ng ABS-CBN. Tama ka, kaya malakas ang loob nila eh, kasi meron naman silang ibang objective, no? Which brings us to what journalism is all about, di ba? Journalism is about number one, your loyalty, no, is to your reader. First loyalty is to your reader, no? Tsaka you serve the truth, no? So sila ba ganon, no? So kung merong overlapping commercial interest or political interest, kaya sila nagpo-produce ng mga propaganda masquerading as documentary, kaya madaling pulaan yun na hindi ito talagang seryosong piece ng journalism. It can be commentary, no? Anyone can deliver commentary in this country, but if it's journalism, I'm sorry, it's not a piece of journalism that we can show to our students as a model of what it's. Actually, kung komentary nga, basta nakabatay sa facts, walang problema because there's such a thing as opinion journalism, hindi ba? Ito, Prof. Danny, no? Okay. Kasi tinitingnan ko pa rin itong Kunwari yung title nila, no? The Mastermind. What do you think of that? Clickbait, obviously. The Mastermind. At saka yung mga yung beginning at saka ending niya, di ba? Yung parang, I will take you down, or parang as if ikaw yung high and mighty na who will make a difference. May ganong may ganong messianic tone na sa totoo lang, kung periodista ka, you have to temper your particular language. In fact, hindi ka nga dapat condescending or parang may savior mentality. Kasi ang tungkulin ng periodista ay tumulong sa panghuhubog ng opinyong pampubliko, at yung mga tunay na periodista, sa totoo lang, hindi naman yan mayayabang na mga tao. In fact, yung mga mayayabang kabaligtaran usually yung mga walang masyadong alam sa periodismo. Kahit sa usapin ng content creation, I'm sure si Christian aware yan. Yung mga mayayabang na content creator, pwedeng mas marami pang following kumpara sa iyo, no offense Christian, pero talagang sa usapin ng nilalaman would leave much to be desired. Pero ang pinagyayabang nila yung metrics. And the problem with PGML is exactly the same thing. Ewan ko kung aware, well, I'm sure aware naman kayong dalawa na bago nangyari itong kontrobersyang to, pinagyayabang, parang may countdown yung PGML doon sa kanilang 1 billion na cumulative views. I mean, sino ang gumagawa nun? Or kung meron mang ginagawa yung news media organization, it's no big deal. Parang isang PubMat lang yan, naka 1 billion views na po kami, salamat po, and then you move on to the next story. Hindi yung parang you latch on to such particular metrics. So sa aking palagay, yun yung isang major na problema sa PGML. To some extent, I would agree with Ipe na may problema sa form. Pero kung ano man yung saving grace, kung meron mang saving grace yung mga video na pinoproduce ng PGML, yun na nga, puro forma lang talaga. At saka yung parang pinoproject mo yung anchor as larger than life, the anchor is made part of the topic, kaya matindi nga yung credentialism. In fact, yung ilang mga introduction sa videos ng PGML, talagang dinadram up yung credentials ng anchor para sabihin na magtiwala kayo rito kasi siya yung authority. So parang may ganong promotion. Well, I have to admit, sa ilang mga news media organization, there are some efforts na i-promote yung mga anchor at saka yung mga periodista, lalo na yung mga medyo may itsura, yung maganda at saka guwapo, I'm sorry to say,
Pero kumbaga hindi naman ganun ka-persistent, hindi kasing intense ng PGMN. At saka linawin natin na Christian at Ite, I'm sure you all agree, as much as possible, we don't want that. Not just for PGMN, but for other news media organizations. Kasi pag periodista ka, ano lang istorya lang dapat. You don't make yourself part of the news cycle at dapat nire-resist mo yung anumang attempts ng media owners na i-project yung kagandahan at kagwapuhan mo instead of your own reportorial skills.